Wait, Tipiters! Papunta tayo ngayon ng Melbourne, Australia! And in this video, ipapakita namin sa inyo kung anong dapat gawin upon arrival, paano mag-transfer mula sa airport papunta sa city center, saan okay mag-withdraw, saan kami nag-stay, and magkano ang binayaran namin. So, nag-book kami ng flight via Philippine Airlines, flight PR209. So, departure time is 5 p.m. and we will be arriving in Melbourne ng 4:10 a.m. the next day. The travel time is 8 hours and 20 minutes. Ito ang binook natin kasi we had a personal affair na kailangang ayusin, and because of timing concerns, we had to fly to Melbourne as quickly as possible. So, we wanted a direct flight. May direct flight din naman ang Cebu Pacific na generally ay mas mura, but on that particular day, PAL lang ang nagpa-fly directly. Nga pala, when flying to Australia, merong extra security check. Ipapabukas yung luggage mo sa'yo before mo sila i-check in. Like, i-check siya manually. Hindi ko alam kung ganito sa lahat ng flights, sa lahat ng terminals, pero at least dito sa PAL flight namin, dito sa Terminal 1, ganun yung experience. Naka-economy class tayo with 242 seat configuration. May entertainment screens yung seats. In fairness, maraming movies. Ang comment ko lang dito is hindi natitilt yung screen. So, if mag-recline yung nasa harapan, medyo masakit sa leeg pag nanood ng movie. May pillow, headphones, and blankets din silang pinovide. Sa seats naman, okay naman yung legroom, pero medyo may katigasan yung cushion, kaya may slight discomfort sa likod and sa puwet. Ayan guys, so ito na yung first meal natin dito sa flight natin pa Melbourne. May dalawang option, beef salpicao and chicken picata. Sorry. And yan, tatry natin siya ngayon. Sarap siya. Tender naman yung beef, tsaka malasa naman. Siguro ang comment ko lang ng konti is napatamis ng steak. Yun lang. Pero overall, okay naman siya. While yung chicken na in-order ni Yosh, medyo kulang sa flavor. For breakfast service naman, they serve chocolate chip cookies and this. I'm not sure kung ano to, kung pie or hoagie, but it had corned beef and cheese na filling. Actually, kinabahan kami dito kasi when they were preparing it, hindi namin gusto yung amoy nung start. But masarap siya talaga. The bread was more airy, parang pandesal, and the cheese gave the perfect counterpoint sa savoriness of the meat. Toilet naman tayo. Malinis, may provided namang soap dispenser, and may toilet and paper towels din. Hi. Philippine Airlines welcomes you to Melbourne. Nag-provide naman sila ng arrival and customs declaration form before magland ang eroplano. Tipiters, importanteng i-fill out nyo ang form na ito truthfully ha, lalo na yung declaration part. Kilala ang Australia na isa sa pinaka-strict pagdating sa border and customs control. Kasi they take protection of their wildlife and yung industries nila seriously. Huwag kayong magpapasok ng prohibited items like airplane food and live plants. And kung may dala kayong kailangang i-declare like medicine or meat products, make sure na i-declare mo talaga. Kasi kapag nahuli ka, baka ma-fine ka pa. Kung hindi ka sigurado kung dapat ba siyang i-declare or hindi, declare it pa rin.
You won't be penalized if you declare it. Like, ako, may dala akong meds and products na gawa sa plant material, dineclare ko na lang, wala namang issue. After deplaning, on your way to the immigration area, you will encounter a set of machines. Wala kaming footage or photo of it, pero kulay yellow sila. Just scan your passport and kukunan ka ng photo ng machine. Tapos, it will tell you kung pwede kang dumaan na lang sa automated gates or kung kailangan mo talagang pumila sa counter na may immigration officer for manual inspection. Fortunately, kami ni Vince ay parehong sa e-gates na pinadaan. Nagprint yung machine ng ticket na may yellow border. Ganito yung itsura. Pag ganito, just follow the blue marker sa floor papunta sa mga automated gates. Pero, meron kaming mga relatives and friends on another flight na talagang pinadaan sila sa may immigration officer. After this, customs check na. May separate na pila para dun sa mga may kailangang i-declare and yung wala. Just follow the signs and yung instructions ng mga staff sa airport. Nakakatawa kasi hindi namin na-realize na kasama pala namin sa flight si Attorney Julius na friend din namin. Tipiders, nga pala, this isn't an ordinary trip for us. This is our biggest trip so far kasi makakasama natin dito sa Melbourne ang family ko, family ni Vince, and some of our closest friends. Bale, 20 kami. 20 packs. Hindi nga lang kami sabay-sabay sa flights. And kaming tatlo dito yung naunang dumating. Pero bago tayo lumabas ng airport, we need to do 2 things. Una nating ginawa paglapag sa Melbourne Airport ay bumili ng SIM card. Inavail natin tong Vodafone na may 100 gigabytes for 30 AUD. Ito ang kinuha natin kasi marami tayong mag-share ng data. Vince, may Optus counter din dito. Pero nung kinumpare natin kasi, mas maganda talaga yung rates ng Vodafone. Pero ako, hindi na ako bumili ng physical SIM kasi eSIM yung ginamit ko. Ang kagandahan ng eSIM, hindi ko kailangang magpalit ng SIM card and magagamit ko pa rin yung Philippine number ko, which is important for me kasi marami akong mga accounts na naka-on yung OTP or one-time PIN na sinesend sa number ko. Isa pa kasi pupunta rin kami ng New Zealand after this. So talagang yung regional eSIM yung kinuha ko para hindi ko na rin kailangang bumili sa New Zealand. So bawas hassle. Hindi naman nagkakalayo ang presyo ng physical SIM and ng Airalo eSIM. So kung gusto nyo na hassle-free, yun nga, download kayo ng Airalo app and use our promo code ThePoorTraveler for 15% off or visit thepoortraveler.net/eSIM. Anyway, eto na. It's time to head to the city center and meron kang dalawang main options. Skybus or Uber. Skybus costs 24.8 AUD one way. Sa case namin, if we take this, may transfer pa involved. So, Skybus from Melbourne Airport hanggang Southern Cross Station, yun yung pinaka-main station nila. Pero, nasa dulo siya ng city center. So, kailangan pa mag-tram. So, yung tram dito sa Melbourne is libre siya. Dito sa may city center. Yung Uber naman, sa experience namin, costs 46 AUD for Uber X or yung mga sedan nila. But kung group kayo and may mga maleta, book Uber Max, which costs 70 to 85 Australian dollars. Sa case namin, 77 AUD yung dapat na charge, pero for some reason, may promo nung time na yon. And ang binayaran lang namin ay $65.8. Dahil nga tatlo kami nun, we only paid almost $22 per person. Mas mura pa kaysa sa Skybus. And diretso na kami sa hotel nun, walang transfer. Di na kailangan mag-tram pa or mag-taxi. And kung Cebu Pacific ang sasakyan nyo, you'll probably be arriving in Melbourne past midnight. By the time you get out of the airport, past 1 AM na. Kaso yung Skybus ay hanggang 1 AM lang. And yung first trip naman ay 4 AM. So, yung 1 AM to 4 AM na period, walang Skybus na nag-ooperate nun. So, kung Cebu Pacific yung sasakyan nyo, it's very likely na hindi nyo maabutan yung last trip.
So, download kayo ng Uber app kahit as backup lang. We actually booked an Airbnb pero dahil strict ang host namin na 3 p.m. pa talagang check-in, nakistay na lang muna kami sa hotel ni Attorney. Vlogger nga din pala tong si Attorney. Siya si Lakwatcherong Chinelas sa IG and Facebook. Dito siya sa Ibis Hotel and Apartments along Terry Street nagsistay. It costs 5,350 pesos per night, good for 2 guests. So that's 2,675 pesos per pax. Okay naman, kahit 6 a.m. pa lang and madilim pa, pinayagan na siya mag-early check-in and pinayagan din kami na magstay muna sa room niya. Nakita namin ito noon pero medyo namahalan kami. Actually, nahirapan kaming maghanap ng affordable ng pagsastayan dito sa Melbourne. Partida, almost a year before pa lang nagche-check na kami ng mga rates. Pinakamurang nakita namin ay more than 5,000 per night pa rin. Considered budget hotel pa yun ha, like maliliit lang yung rooms. Kung gusto nyo talaga na hotel ang pagsastayan and gusto nyo makascore ng discount, book kayo sa Klook. Visit thepoortraveler.net/Klook to automatically redeem discount vouchers. Or kapag nag-book kayo, enter nyo lang yung promo code na thepoortravelerKlook for up to 300 pesos off, up to 5 times pwede gamitin. Or yung promo code na isa pa namin ay TPTKlook5 for up to 500 pesos off naman. We booked with Airbnb. Ang nahanap namin na pinaka-pack na pack ay itong sa Swanston Central along Victoria Street. Ang ganda din ng location, walking distance ang maraming city center attractions. O siya, Vince, i-room tour mo na kami. So, again, meron tayong living area. So, may malaking sofa bed din siya. Then, meron din tayong TV. Ganda. Kitang-kita yung buong Melbourne. Room number 1. Ganda. Then punta tayo sa kabilang room. So, ito. Feeling ko ito yung main bed kasi katabi niya yung CR. Tsaka may ano siya. Malaking closet. Ito, may plancha. Nandiyan din yung wifi. Daming space. Ito naman yung toilet and bathroom. No main bedroom. Tapos, ito naman ang kitchen. May Nespresso machine. May water heater din. Tapos, sugar, tea, tsaka coffee meron din sila. Perfect. Tapos, ito. Nandito yung sink, yung island counter, and microwave. Sa kabilang side naman, nandun yung dining area. Pwedeng i-move, tapos idagdag yung 3 chairs na yan. Sakto, ipa-anim kayo. Then, ito naman yung second na toilet and bath. Meron din silang patsinelas. Sino yung ref? Ref? Ito ang ref. Feeling ko. Laundry. Laundry. May washer and dryer din sila. May ano na din. Detergent. Ayan. Tapos. Ito yan. Ito ang ref. Built-in.
Tapos sa baba, freezer. Utensils. And may kutsilyo, spatulas, sando, chopping board, strainer, oven. Ganda na oven nila. Plates and bowls. Andiyan sila sa baba. Nandito yung mga Toaster. oven toaster. Bread toaster. Oo nga. Sorry. Hindi natin ipupul. Pero ayan, mga mugs. Tapos yung mga pans sa baba. Magstay pala kami dito for 6 days. Yes, 6 days. Kasama yung mga family and friends namin. Mas pasok sa budget kasi sa isang Airbnb na room, like itong 2-bedroom na to, pwede magkasya yung 6 na tao. Kasi like itong inupuan ko, yan, sofa bed siya. So may 2 tao na kasya pa dito. Tapos ang maganda dito, may 2 CR yung apartment. Kaya if 6, parang manageable na yung paggamit ng toilet. Hindi na magkakagulo. Walang pila masyado. Yeah, ayan. Ganda, laki ng kitchen, laki ng living area. Okay, maliwalas. Ito yung gusto ko na parang bahay. Na parang maliwanag. Maraming bintana. Nakakasaya kasi yung sunshine. For its price na 49,000 pesos for 6 days. Tapos, it can accommodate 6 persons. And considering na peak season ang masasabi natin ay worth it siya. Tama, Vince. Kasi pumapatak na 1,633 pesos per night per pax lang. Sobrang worth it considering na ang ganda ng unit and halatang bago pa ang building. Nakakasyala din yung all-glass na wall and ang ganda ng view lalo na kapag sunrise kasi may hot air balloons pa. Nga pala, bago ko makalimutan, Lee ang pangalan ng host ng Airbnb unit na binook natin. So yun, may internet na din kasama yung apartment na to. And ganda. Ganda talaga. Anyway, hinihintay na lang namin yung mga family members namin na dumating kasi separate kami na flight. So nauna kami ng 1 day. Tapos mamayang madaling araw sila darating. Sa ngayon, lunch muna tayo. Well, super late lunch. And dahil di tayo makadecide kung saan kakain, punta tayo sa Melbourne Central kasi may food court doon. Actually, itong Melbourne Central, malapit to sa Chinatown area. So, marami rin kayong makikita ng mga Asian restaurants dito. Ayan, Tipiter. So, nandito tayo sa Melbourne Central. At order kami ng Vietnamese food sa Roll. Yun yung pangalan ng restaurant. Sorry, kaya ako natawa kasi hindi ko siya mabigkas sa maayos kasi R-O-L-L-E-T. So, paano ba yung pronunciation? So, yung order ko is itong classic noodles. So, tikman na natin bago pa lumamig. Sarap. Kami sa Vietnam.
in-order ko na lang is yung hoisin na spicy. Tsaka may kasama palang lemon at tsaka chili. In-order rin kami ng kape. Tikman na. Tamis! Tamis na matapang. Then smell ko. Sarap. Pero so far, so good. Good choice yung pumunta kami dito sa parang food court. Okay guys, tapos namin mag dinner slash lunch. Anong tawag sa dinner? Kung ang breakfast na lunch ay brunch, ano yung lunch na dinner? Ano? Hindi natin alam. Kailangan natin inventohin. Ano yung mga sasuggest nyo na pangalan ng dinner, ng lunch slash dinner? Ludi. Lunar or lunch? Pero ngayon, wala namin magbenta ng pera. Ang gagamitin naming pag-withdraw is GCash. Kasi okay yung rate. At saka maganda doon, kung gusto nyo makita yung actual rate before kayo mag-withdraw, pwede nyo i-check sa GCash app. Madidetect nyo na nasa Australia kayo or nasa ibang bansa kayo. So, ibibigay niya yung current rate ng peso ninyo. Tinay namin yung GCash na Visa card sa ANZ Bank and sa HSBC Bank. Halos magkapareho lang yung rate niya except dun sa transaction fee. Sa HSBC may 5 AUD na transaction fee, tapos sa ANZ Bank naman may $2 lang. Nagtry din kami ng ibang bank like yung NAB or NAB. Kaso may transaction fee siya na $750. Ayan. Sa Commonwealth Bank naman, hindi namin nakita magkano yung transaction fee. Pero may limit siya na tinatry namin mag-withdraw ng 1,000. Wala, hindi na siya ma-enter sa screen. So may limit na 3 digits lang yung pwede mong i-enter. Pero in terms of exchange rate, dun sa HSBC and ANZ na bank, magkapareho lang sila. Nagkatalo-talo lang talaga dun sa transaction fee. If mag-withdraw kayo, ang first step namin is check your bank sa Pinas kung anong mga fees meron if mag-ATM withdrawal sa Australia. Tayo, we chose GCash Visa Card kasi wala silang additional fees and malapit sa actual conversion rate online ang kanilang palitan. Ang second tip namin is check ang mga Australian banks kung magkano ang transaction fees nila. Based sa experience natin kanina, ANZ and HSBC ang may mababang transaction fees. Kaya doon tayo nag-withdraw ng kaperahan. And ang third tip namin is alamin na agad ang kakailanganing i-withdraw ng pera para isahan na lang na transaction fee. Nga pala, almost ng mga establishments na tinay namin dito tumatanggap ng credit cards. Kaya mag-withdraw na lang kayo na hindi kalakihan. After our late lunch, bumalik muna kami sa apartment building para i-welcome si Ces, ang super friend namin and podcast co-host namin sa The Poor Traveler Podcast. And after that, minit naman namin si Jax, ang credit card connoisseur extraordinaire. Both of them flew in via Sydney. Dahil hindi pa sila kumakain and most restaurants ay sarado na at this time, dito na lang kami pumunta sa Captain Melville, which is more of a pub but they have meals din. Ang interesting dito sa Captain Melville, it's housed in a refitted heritage building established in 1853 pa. Yes, more than 170 years ago. Siyempre, umorder din kami ng drinks pero
mas uminom kami sa second floor nito. May bar kasi ito upstairs called Lock and Key na very hip and stylish, serving craft beers and cocktails. And meron silang parang semi-private rooms. Basta, ang ganda ng setup nitong bar na to. Tapos nakakatuwa kasi kapag hindi namin alam yung drink, ina-explain talaga ng bartender sa amin kung ano siya, and nagbibigay talaga sila ng recommendations. Kami talaga, si Jax, ako, and si Vince, mahilig talaga kaming uminom. Lalo na kapag nasa travel. Ayan na muna for today's video. Sa next episode natin, samahan nyo kaming i-explore ang mga sites along the Great Ocean Road. Isa ito sa pinaka-highlight na tours from Melbourne. Kaya if ayaw nyong mamiss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin, ring the bell beside it, and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. If sa Facebook ka nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. Kung meron kang questions, i-comment nyo lang below, or you can also follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it!